muli ng Panginoon at pagpalang pagsalubong ng bagong taong 2021 sa bawat isa. At God is doing phenomenal things. Po yung hindi natin pinaghahandaan pero dumarating. Although lahat naman po ay sang-ayon sa nilayon o ninais ng Panginoon na mangyari, kaya lahat po ay atili namang pinagkakaisahan na pagandaan tulad nitong ginawa natin dahil hindi mapipigilan ang plano ng Diyos. Mangyayari po yan. Yan po ang aking mensahe ngayon. Nothing and no one can overturn the plan of God for us. Walang anumang bagay na makakabaliktad. Yung salitang overturn ay sa aking salin, pero ginamit po yun sa Amplified Bible, MP, ginamit doon ay upset. No one can upset. Although ang synonymous niyan ay overturn. Kasi sa American, ang salitang upset ay parang nakakabalisa, nakakasira ng kalooban, mga ganon. Pero it's good na mamaya po may siyam na translations akong kinonsulta o hinanap at akin pong i-quote yun mamaya. 9 translations tungkol sa verses 1 and 2 lang po yan. Ng Job chapter 1, hindi na po natin babasahin ng verses 1 to 6. Pero kung may sa NLT, may ginamit din po ako sa NLT, isahin na po natin. Then Job replied to the Lord, I know that you can do anything and no one can stop you. You ask, who is this that questions my wisdom with such ignorance? It is I. And I was talking about things I did not understand, things far too wonderful for me. You said, listen, and I will speak. I have some questions for you, and you must answer them. I had heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance. May God bless the reading of His Word. Ang ating pong tema ay, whatever happens, God shows Himself sovereign and in control of everything. Whatever happens, God shows Himself sovereign and in control of everything. Kaya salamat sa Panginoon. Actually, nung ako ay naghahanda ng message for Sunday, naibigay na yan ng Panginoon sa akin na last Tuesday para sa Sunday sa January 3rd. Ngayon po ay halos 2 linggo na po akong busy tungkol sa pag-aayos, refile, and third floor ay halos mga gamit, mga nakatambak, mga ganyan, paglilipatan. Nakahanda po tayo anytime. Yan ang ating paghahandang ginagawa. So yung mga files ko ay hinanda ko rin, nagre-retrieve ng mga files, pero ang hahanapin ko nga yung mga files ko sa MBS, mga nakalagay yung sa boxes. Pero yung data, yung sa computer files, kasi tinype ko yun, ay hanapin ko pa. Kasi yung mga hard disk drive, may mga nasirang hard disk drive tayo, pero maka-recover yun, recoverable pa naman yun. Anyway, gusto kong balikan yung mga inaral, turo, kasi may curriculum tayo niyan sa MBS, yung mga tinuro ko lahat. Ngayon po, paghahanap ko ay nakita ko dun sa flash drive noong January first Sunday. Ang first Sunday po natin noong January nitong 2020 ay yung message na ito ng Job chapter 42 verses 1 to 6. Yan ang binigay ko na doon sa PowerPoint. So nag-inspire sa akin ang message na ito ng paghahanda ko at nakita ko nga po na nung pahayag yon, hindi pa natin, wala pang lockdown. Third week na nung, I think, March 16, nang magkaroon na tayo ng effective lockdown all over the Philippines. Ngayon ay isa sa pinakamahabang lockdown po sa mundo ang Pilipinas na pinatutupad. Ngayon po ay pinakita ng Panginoon na unstoppable ang blessings ng Panginoon. Unstoppable ang kanyang nais gawin sa atin. At yun po yung God plan are unstoppable. Po yun. Nasa quotation nyo ng NOG or yung salin na sa bagong translation ito yung NOG. Ngayon po sa verse 2, God's plans
are unstoppable. Ang pangyayari nung January, nung share ko ang message ng Job chapter 42, actually almost the whole chapter of that, ay pinakita ng Panginoon. Kumbaga, hinanda na tayo sa ipapakita ng Panginoon sa March. Isi yung throwback. Tingnan natin yung recalling God's messages. Isa yan sa paghahanda ginagawa ko sa data documentation natin. Lahat ng mga messages, mga nakapiles po sa akin yan, sa laptop, sa hard disk drive, ay ibabalikan po yun. I-recall ko. Kaya nung pina-recall sa akin yan ng Panginoon, actually, nung nagpipray ako this week, I think Wednesday. Thursday pala yun. Binigyan ako ng Panginoon ng message para sa October 24th, 2021. Yung ating 43rd anniversary coming. Kung di pa darating ang Panginoon, nakaprepare po yung message na yun, yung theme para sa October 24, 2021 anniversary. So, okay rin kapasalamat dahil may gagawin ng Panginoon. May paggagawa siya sa atin na beyond our expectations, beyond what we want to see. May iba-iba tayong gustong makita. So, kakaiba itong ginagawa ng Panginoon sa atin na lahat. Kaya salamat sa Panginoon kung tayo ay walang pandemya, di yung mga kapatid natin sa Canada, sa Amerika, sa United Arab Emirates, sa Brunei, sa Japan, at sa iba pang mga bansa na nakakonect sa atin. So hindi lang tayo rito sa Pilipinas ang nagdiriwang ng New Year, kundi ng salubong, ng worship explosion natin for New Year, kundi ngayon ay nakaantabay. Lahat ay nakatune in, abang at nararanasan ng ganitong pagpapahalaga ng gawain ng Panginoon. So, pinakita rito ng Panginoon na sabi ko nga, kung i-recall natin ang first Sunday nung nakaraang January 2020, iba yung tinutumbok. Maraming paghahanda na gusto kong gawin pero na-overturn. Ano yun, na udlot or pending o kung ano man ang plano ng Panginoon na nais niyang gawin. So, doon tayo nakasagmit sa nais gawin ng Panginoon. Kaya sa mundo, popular na ang salitang uncertainty. May mga plano ang gobyerno, 5 years, 10 years. Pero, nagpapakita ang Panginoon na ang mga plano na yan ay subjected o ipinapailalim sa kanyang plano. Makikita po natin yung mamaya sa Psalm 33 verse 10. Maraming nais tayong gawin, marami tayong pagbabalak, pero everything and suddenly, nung March, na-overturn lahat yung mga pagbabalak. Hindi naman totally bumaliktad. Nandoon pa rin ang pag-antabay natin sa nais ng gawin ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa ating individual na paghahanda o nais natin mangyari. Kaya si Job ay, yun lang yung conclusion niyang chapter. 42nd chapter ng Job ay conclusive. Doon po lahat tinutumbok yung chapters 1 to 41, ng kabuuan. And since part of the Bible, pinakamatandang book of the Bible, na sinulat ni Moises, bagamat tutusin natin ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ang first 5 books ay tinatawag na Pentateuch sa Hebrews, yan ang kanilang law and prophets, yan ang kanilang foundation ng kanilang batas. Pero si Job, kung aaralin nila, ay wala pang binabanggit tungkol sa kautusan. Wala pang binabanggit tungkol sa propesya na mula kay Abraham, Isaac, Jacob, and so on. Kaya, yun ang mga palatandaan. Talagang aminado naman mga Bible scholars, submit sila ron. Dahil walang kinote doon about Moises from Genesis to Deuteronomy. Kaya itong si Job, ay hindi pa saklaw ng kautusan ni Moises. Dahil mas matanda siya sa kanyang mga sinasabi, wala silang pinagbatayan, lahat-lahat. Pero, ang sinabi ni Job ay plano ng Diyos na mangyari. Kaya doon pa lang sa chapter 1 ay nalaman na natin ang pag-uusap ni Satan at ang Panginoon tungkol sa subject na si Job. Ngayon po nakita natin classic example ng paghihirap ni Job. Ngayon yung Job ng ating mensahe ng unstoppable, God's plan is unstoppable, nung nakaraang January taon 2020, sasakupin niya pala yon.
hinanda na tayo ng Panginoon para sa pandemic ng COVID-19. Ngayon may panibagong wave o strain, hindi pa pinapangalanan ng World Health Organization. Pero nagmula sa England. Marahil, ito lang sa observation, ngayon lang nangyari na may strain, a new strain ng virus sa England. Well, advanced ang England sa medicine at sa lahat ng mga technology na halos available sa England. Marahil, sa Africa na galing. Yung nga, aalamin nila yan, hahanapin nila yung root. Kaya buong mundo ngayon ay susunod na malalockdown kung makita nila itong na-develop na bagong strain ng virus. Ang sabi nila, mas mabilis kumalat ito. So may panibago na naman tayong inaasa na wala pang vaccine para dyan pero may pag-control ng COVID-19. Okay? Nakita ko sa picture po, very graphic. Nung pinakita yun sa microscopic presentation, talagang makalat. Pakunti lang yung virus na original, pero ang bilis kumalat. Yan po ay ipiresinta na nila sa media o sa scientific studies na nakakatakot para sa kanila. Kaya tayo naman ay nadala na nung January, kundi lang nagluko-luko ang mga Chinese government, tinago ng Communist Party ng China. Ang katotohanan, marami inusik, takpan, lumusot din. Hindi pwedeng pagtakpan ng sakit eh. Lalabas at lalabas, kakalat yan. Kaya yun ang pandemya na. Pati yung World Health Organization ay nakiisa roon sa pagtatago. Kaya ang ginawa ni Trump, tinanggal nilang support nila sa World Health Organization dahil na-corrupt ang China. Yan na nga, sasabihin, saan bang galing ang corruption? Lahat ng bansa, kahit mayaman na bansa, may corruption. Hindi napigilan yon. Sabi sa Amerika, nung advocacy na umalaban sa China, November 17 pa raw yan. Nakita nila ang dokumento. Pero December, kumalat na sa China, hindi naman napigilan. Sa atin, January pa lang tayo na alerto. March, doon pa lang tayo nag-lockdown. You see the development. Pero God is sovereign na hindi sa atin ang galing. Ang nagdala po niyan sa Cebu ay galing sa mainland China. Mga negosyante o tourisman yan sila. Nang umuwi, first casualty sa atin ay na-record na noong January. First casualty yun. Ngayon po, ang bilis lumaganap dahil kababayaan na rin. May bahagi dyan ng gobyerno. Ngayon, nagla-lockdown na. Limited na o pinigilan ng pagbiyahe ng galing ng England. Sa Amerika, meron na rin po. Sa Colorado na tagpuan. So, kinakabahan ngayon ng mga Amerikano. Sa California, ang COVID-19 ay sinabi nilang epicenter. Ang California ngayon, epicenter ng COVID-19. Halos wala na raw space ang mga hospital sa California dahil sa dami ng mga pasyente. Ngayon, anong paghahandang gagawin natin para sa 2021? Learning from the past, learning from January, at kung paano nagmisay ang Panginoon na halos itong mga bansa, Amerika, England, si President-elect Joe Biden ay nagpa-inject na. Ang mga opisyal o sa England ay ganoon din. Ano bang pinapakita dito ng Panginoon haharapin natin sa 2021? That means beyond our expectations or with uncertainty. Ibig sabihin, walang katiyakan. Ano yung nais natin mangyari, kumisaan hindi mangyayari. Dahil nga po, everything has overturned. Lahat po ay halos bumaliktad ang mundo. Pero nung po ay, kanina nagpa-washing ako ng van. Doon pa ako sa Mandaluyong, barangka. Hindi na nga ako pababa para daanan sila Brother Danny, Pastor Carmen. Kasi nakapila ako, number 5 ako doon sa pila. Isang oras ako mahigit naghintay doon. May bibiling pa sana ako doon sa talipapa nila o gano'n. Ayun po, hindi na. Hindi na ako malis. Pagkatapos, umuwi na ako dahil nga may service tayo. Ang nakita ko mga tao, pinipilahan yung lechonan, pinipilahan yung lechon manok, lechon baboy, namimili sila. Ang dami binibilahan pagkain. Lalo na, number 1, yung buko, dahil mga salad nga. So, yung ba yung tao, walang pera? Kahit na lockdown nga, dikit-dikit pa rin yung mga tao. May checkpoint po sa Vergara kasi punta ko rito sa amin, 3 yung pinuntahan ko rito, tinaanan ko, dyan sa may Jade. Pasunta mo, Carwash dyan, tapos Pamagong, wala pa, tapos sa Delpan, kanto ng Pasqua, pumunta na ako ng Mandaluyong. At alam ko, meron doon, pero first 3 na car wash ay sarado. At yun lang nakita kong bukas na marami, pinilahan. Kaya, kunin ng Panginoon. No? Kasi nga, ilang buwan, hindi nalinisan ng health or pera, yung nilinisan naman. Kaya lang sa kauulan itong nakaraan, mamaya ay babiyahe kami, alas 9, kita ng San Pedro. Pastor Tony muna, tapos Brother Abet, then Kalamba, then Queens Rock.
Yan po ay tinarari ko para mamaya. Ngayon po ay nakita ko maggalaw ng mga tao, lalo sa Mandaluyong at sa Makati, parang walang pandemic. As usual, pagkano ko sa Vergara, dahil galing sa New Panaderos, kala ko, checkpoint na ako, dami mga pulis doon, patrol, yung mga motorsiklo ang pinahinto. Ako, diretso lang, hindi ako pinahinto. Kung sasabihin, saan ka ba papawashing lang, nakabibili ng gamot. Siyempre, senior ka, ano ang dahilan para lumalak? Di, bumili ka ng, yun lang idadahilan ko. Hindi ka naman pwede sabihin, magbibisita. Bawal nga ang bisita ngayon. Ngayon po, pinakita sa akin ng Panginoon na ayaw ng mga Pilipinong wala silang paghahanda sa pagsalubong ng bagong taon. Ngayon ko lang narinig na kailangan, dati, Pastor Lea nga, nagdo-12 rin yan, 12 prutas na ganito, 12 ganyan, mga bilugan. Ngayon, 13 na. Ba't saan nakuha yung 13, makukumpletong 13 na prutas o kung ano man pagkain? Ganun po, no, na nadadala tayo ng pamahiin. Ngayon lang na taon na sumapit na wala akong nakitang mga naka-polka dots o may mga hawak na barya-barya. Ipinalaya na tayo ng Panginoon sa punsoy na yan, yung mga ganun sa kasibihan ng matatanda. Tingnan mo nga nung last year, may mga barya silang hawak, ingay, tapos naka-polka dots, ano pa mga bilog-bilugan na 12-12. Sino ba mag-aakala na darating yung COVID-19? At ma-overturn ang mga plano ng tao. Kanamayan natin, baksak. Nasa negative po tayo. Kaya, doon mo natin makikita ang uncertainty na mangyayari sa darating na panahon. Pero sa Panginoon lang ang walang uncertainty. Wala yan sa bokabularyo ng Panginoon. Ang tao lang nakatingin sa walang patutunguhan, walang katiyakan, at walang pwedeng sabihin 100% mangyayari. Kaya, sa Panginoon na lang tayo pwedeng tumingin at umasa sa kanya mga gagawin. Ito po yung nais ko ibasahin. No? Sabi ni Joe sa The Message, I'm convinced you can do anything and everything. Yung salitang anything and everything, magkaiba po yan sa English. You can do anything. Makakagawa ka ng anumang bagay and everything at bawat bagay. Anumang bagay at bawat bagay. At nais ng Panginoon na parating dito na kaya niyang gawin ang anumang bagay at walang makapagpapahinto sa kanya sa nais niyang gawin. Anuman iyon, yung pong pagkakaiba ng anything at saka ng everything. Everything means bawat bagay at anumang bagay na dumating. No one can stop the Lord for doing His plan. For doing His plan. Kaya wala tayong panghaharapin sa 2021, kundi ipaubaya, sabi nga sa Kawikaan, entrust your plan to the Lord. Pagkatiwala nyo ang inyong plano sa Panginoon. Kaya doon lamang tayo makakaayon o makakasunod sa nais ng Panginoon sa 2021 kapag everything and anything we want ay gusto niyang na mangyari. At no one can stop Him. Sabi ko nga, yung mga conclusion, nais kong basahin, dito na po ako magwawakas sa mga verses na ito. Kinote ko. Yan po, parang nakakanibagot, di ba? Kasi wala tayong ingay, walang mga paputok yun, may narinig konting putok. Pero gawin mo ngayon, adjust it. Mas mabuting hawak mo ang salita ng Diyos. Humingi ka ng consultation sa Kanya kung anong gagawin mo. Anong nais niyang gawin sa kanyang salita sa atin. Sabi rito sa NIV, Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Can be thwarted. Sabihin thwarted, yung hihinto o mapapahinto. Walang purpose mo ang pwedeng mapahinto o magandang salita. Walang layunin mo ang pwedeng mapahinto. Sa ibang salin, yung plans and purpose, magkaiba po yan. Kaya ka nagpaplano to meet your purpose. Iba rin po yung goals and objectives. Sa technical term, ang goals ay set of numbers, may detalye. And then objective is how you are going to reach your goals. Kaya po yun. Plain lang ay goals and objectives. Pero sa innovation, iba yung goals mo, iba yung objective. At lalo na sa pagdating sa strategic planning, pagkahanda ng plano. Another translation, second translation sa Amplified Bible. Then Job answered the Lord and said, I know that you can do all things. And rin po yun. You can do all things. And that no thought or purpose of yours can be restrained. Restrained yung control or mapipigilan. So, tama rin po yung maintindihan natin na yung thoughts and purpose of God cannot be restrained.
o hindi o control ng sino man. Third translation, then Job replied to the Lord, I know that you can do anything and no one can stop you. NLT, anything, no one can stop you. Then Job answered the Lord, I know, O Lord, that you are all-powerful, that you can do everything you want. Good News Bible, GNB. You can do everything you want. That shows God is sovereign. Ano mang plano ng gobyerno, ano mang plano ng tao, walang magagawa. Walang magagawa. Because God can do everything He wants. God can do everything He wants. Sumunod po ay si EP. Job answered the Lord, I know you can do anything. No plan of yours can be opposed successfully. Wala. At doon ay makikita natin ang nais ng Diyos mangyari. Last, ICB. Meron pa po. Then Job answered the Lord, I know you can do all things. And no plan of yours can be ruined. Walang makakasira sa plano ng Diyos. Kasi mga salita na yan, restrained, ruined. Job answered the Eternal One sa the voice. Job, sabi ni Job, I know you can do everything. Nothing you can do be foiled or frustrated. Foiled, ibig sabihin, mabibigo or frustrated. So, lahat pong yan, the voice, may isa pa po, last. Then Job replied to God, I know that you can do anything and that no one can stop you. Sa TLB, may note. After reading 9 translations at na-accumulate natin yung iba-ibang salin and how the words were used to explain or to interpret Job chapter 42 verses 1 and 2. Ito ang aking conclusion. Whatever happens, God shows Himself sovereign and in control of everything. So we have to yield to Him everything we want to do. Thank God for His unlimited and unstoppable blessings He has stored up for us in this year 2021 and onward. Okay? So hindi lang itong taong 2021 ang unstoppable na plano ng Diyos na nais niyang mangyari, pati yung unlimited blessing. Take note, my 2 words, that we have to thank God for His unlimited and unstoppable blessings so that He may fulfill His plan and purpose for us. Very strong words yung dalawang yan. Unlimited and unstoppable. Noong January 2020, unstoppable lang ang ginamit ko. But this time, the Holy Spirit inspired me the word unlimited. Dahil ito na yung dapat nating pangawakan. We cannot limit God. We cannot limit His purpose. The situation may limit us. Pagkakaroon ng scarcity o kakulangan ng kain or ng supply sa market, ng anumang production o gawa sa ating ekonomiya, sa negosyo. Pero ang Panginoon ay hindi mauubusan. Hindi mawawalan. Wala sa bokabularyo ng Panginoon ang scarcity. Wala sa bokabularyo niya ang kakulangan o pangangailangan. He's always there, ready to supply abundantly for us all. Kaya ito ang pinangawakan ni Job. Alam nyo, chapter 42, yung last verse, ay nagsabi ron, si Job ay lalong pinagpala. Humaba ang buhay, tinalo niya ang buhay ni Moises. Ibig sabihin, natanda siya kay Moises. Si Moises hanggang 120 years lang ang binuhay. Pero siya, 20 more years. Sabi sa verse 16, last verse, and Job lived 140 years at nakita niya ang 4th generation. Kupo yan sa aking pamilya. Mula kay Sayon, si Sib, nanganak pa. O nagkapamilya si Sib, so nakita pa niya yung anak ni Sib. Apo ko na yun sa tuhod. Tapos, yung apo, si Sib ay nagkaapo pa. So, 4th generation. You see, sa talampakan na yan. Ngayon ganun sinabi natin, yung tuhod, apo sa talampakan. Sa Bible, wala namang sinasabing apo sa tuhod, apo sa talampakan. Generations of number. God visited Israel, His people, the fathers, the ancestors, from 3rd to 4th generation. Bumibisita siya para dalawin, tignan, at suriin ang kalalagayan ng kanyang bayan na maniningil siya sa sumpa na yon. From 3rd to 4th generation. Kaya yung mana-mana na masasama, minana na nga sa lolo mo, sa kanununuan, hanggang ngayon, ipagpatuloy mo pa ba?
Yun ang tanong diyan. Hanggang ngayon, pagpapatuloy, ikaw pa bang gagaya sa lolo mo? Kung lolo mo ay galing sa masamang pamilya, siyempre, apo ka, kailangan hindi ka na masama galing doon dahil born again ka na eh. Gagayahin mo pa yung kasalanan ng lolo mo, kanununuan mo. Dapat nating alamin na nangyayari po yan sa anumang henerasyon. Pero sa generation natin ngayon, ipagpatuloy natin ang generation na matutuwid. Hindi po yung pinagpapatuloy yung sumpa. Kaya si Job, sa generation ng kanyang matuwid na pamilya, ipinakita, umaba pa ang buhay niya ng 140 years para itaguyod yung generation niya na matutuwid. At yun din ang gusto na Panginoon na makita natin sa taong ito at sa mga susunod pang taon. Putulin na yung sumpa. Putulin na yung hindi makakabuti sa pamilya natin o makakasira sa pamilya natin. O sabihin natin, walang katiyakan na gagawin. And let God's unlimited and unstoppable blessings for this year 2021 onward may rest upon us in the name of our Lord Jesus Christ. Tayo po yung mukot manalangin. Panginoon, salamat po at nakikita namin ang ginagawa mo sa aming buhay. Kahit sabihin ng mundo ng may uncertainty sa taon sa 2021, pero kapag kami tumingin sa iyo, nanalig sa sinasabi mo, mangyayari pa rin ang nais mo mangyari. Everything and anything you can do for us for this year 2021 at sa mga susunod pang taon, dahil ikaw ang nangunguna sa buhay namin, ay takot kami sa iyo, Panginoon, ay namin makasira. Ano mang gagawin namin nice sa taong ito at sa mga darating pang taon, nice namin gawin ay yung consistent sa maayon sa iyong nais mangyari at kakaibang buhay ang mararanasan namin. Kahabain mo ang aming buhay na maranasan ka namin sa araw-araw naming paglakad. Na nararanasan namin yung unlimited and unstoppable blessings mo tulad ng iyong mga pinangalan. We believe on what you say. At yan ang aming pinangagawa. Gabayan mo kami, Lord, lahat kaming nakatune in sa iyo, lahat ng pamilya ng CRC, mga mahal namin sa buhay, mga nakakonect sa amin na network, social media, saan man na platform na sila ay nakakaantabay, nakakabasa, nakakarinig ng aming mga sinasabi sa loobin. Bilang patotoo mo, Panginoon, and we look forward with certainty, with assurance, by faith in the name of Jesus. What you said, it shall be done. Ano man sinabi mo, pangyayarihin mo. Because you are our sovereign Lord and in control of everything. In this we pray in the name of Jesus with our hearts rejoicing. Nagagalak ang aming mga puso, Panginoon, sa lubungin ang bagong taong ito na may pagpapala at kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. Sa pangalan ng Ama at Anak ng Banal na Espiritu, purihin ka, O Diyos, sa katastasan, ngayon at magpasawalang gam. Amen at Amen. Praise God. Thank you. Purihin ang Panginoon.